Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Nagbabala po ang mga host ng Saganang Mamamayan, sina Kuya Jen, Kuya Nelson at maging si Senator Rodante Marcoleta tungkol po sa mga issue na kung saan ay dinadawit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtungo sa pinakapaksa natin mga kababayan, nais ko lang pong gamitin ang oportunidad na ito para batiin po ang aking mga kapatid sa pananampalataya ng Happy Thanksgiving Day po. Ano? Ginagawa po ng Iglesia ni Cristo ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos bilang pagtanaw po ng utang na loob sa Kanya. Sapagkat tinulungan niya po kami maging ang kabuuan ng Iglesia na maitawid po ang taong lilipas at kung loloobin niya, makarating po kami't sasapit sa panibagong taon na darating ang taong 2026. Mga kababayan, dito na po tayo sa ating paksa. Panoorin po natin itong babala at pakinggan sina Kuya Jen, Kuya Nelson at Senator Rodante Marcoleta sa Saganang Mamamayan. Opo, liwanagin muna natin kasi ewan ko lang kung napanood mo sa isang social media itong suspect na si Ramil Madriga, may kaso ata itong kidnap forum. Tama baan? Oo, nakakulong siya. Nakakulong po ito dito sa Quezon City Jail. Aha. Ano ha? At sa sa may Bikutan. Bikutan. Opo. Opo. Ayan yan. Tama. BJMP. Tama. BJMP. Bikutan. Ito pong si Ramil Madriga ay nachismis noon daw na di umano ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalabas. O yun daw pero yun naman may chismis angro na yon pang wala confirmation MA. Teka, o muna si Ramil Madriaga para makita nyo ang pagmumukha nito. Opo yan si Ramil Madriga na naging usap-usapan nitong buwan lang po na ito, Disyembre sapagkat nagpasa po siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte na itong si Ramil Madriga ay nagpapakilala po na siya raw ang bagman ng Vice Presidente na bilang bagman nagdadala po ng pera kay VP sa pamamagitan daw ng duffel bag na batay sa mga chismis naman na nagsisirkula online, yung laman daw ng duffel bag na iyon na nadinala ni Ramil kay VP. Yun daw yung confidential funds na lumilitaw sa mga malilisyosong konteksto yun daw yung nalustay, yun daw yung kinurakot ng Vice Presidente. Pero itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, maliban dyan sa issue po na yan, na hindi pa naman kumpirmado yun nagpasa lang siya ng affidavit, hindi pa kumpirmado yon na bagman nga siya ni VP. Meron pang isang issue ito na ang issue po nito, talagang masasabi mong loko-loko onti G taong to. Alam nyo kung bakit? Siya lang naman yung leader ng isang kidnap for ransom. Kaya yung sinabi ni Kuya Jen kanina, meron nga siyang kaso na kidnapping for ransom na nangunguha ng mga tao kukontakin yung kamag-anak, manghihingi ng pera kapalit ng kanilang kamag-anak para isauli. Ganyan kalukot tong taong ito Ngayon, nahuli siya ng ahoridad at ito namang loko-lokong abogado niya. Merong sinabi sa autoridad na para bagang ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para sa ano pamang bagay. Mabuti pa po ay ituloy na natin itong SGM. Ayan. Doon ho kasi sa kanyang panayam Nelson sa abogado. Opo. Na anong pangal ng abogado? Pa-attorney pa. Teka, mamaya hanapin ko. Oo. Oho. Ito hong abogado, ito ay kinapanayam na isang abogado nino. Abogado po ni Ramil Madriaga. Yan na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo. Nakabilang doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ngayon po sinasabi nitong kanyang abogado na daw na ito daw si Ramil Madriaga, Attorney Raymond Palad. Ayan Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriga ay isang aktibong kaanib na ko sa Iglesia ni Croistosen at Nelson mga kababayan. Matindi ano-ano naman ang dahilan at kailangang iugnay paroon. Actually yun nga po ang pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan.
Bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad kung aktibo hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon? Hindi para sabi aktibo ki o hindi aktibo, ba't ang gusto kong malaman bakit kinakailangang iugnay pa kung ano ang relihiyon ni Ama Driaga? May anggulo si Nelson yan eh. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko dahil kapag ka iglesia ni Cristo mataas ang tingin nila eh. O totoo yun, totoo yun. Hinto natin na panandalian dyan. Pansinin ninyo mga kababayan, kapag ka ang isang iglesia ni Cristo ang halimbawa nakitaan sa paggawa ng pagkakamali. Lagi na agad inuupatan, lagi na agad pinagsasabihan ng kung ano-ano. Maririnig nyo yung mga katagaangan, bakit ka ganito, iglesia ni Cristo ka pa naman. Bakit ka ganyan, iglesia ni Cristo ka pa naman. Po ba? Pero kapag ka ang isang tao hindi iglesia ni Cristo, kahit pa makita sa aktong nakapatay, nagnakaw, at kung ano-ano pang mabibigat na krimen, hindi naman sasabihing politiko ka, magnanakaw ka sa kaba ng bayan, katoliko ka pa naman. Walang ganun eh. Pansinin ninyo, ba kontraktor ka, kinulimbat mo ang kaba ng taong bayan, nakakuha ka ng bilyon-bilyong piso, katoliko ka pa naman. Walang gan ba? Tama yung sinabi ni Kuya Nelson dito. Pagka-iglesia ni Cristo kasi alam nila ang iglesia ni Cristo matitino yan. Pagka sinabing matitino mga kababayan, baka kasi may magsabi, ako naman tinig may kilala ako. Iglesia ni Cristo gumagawa ng kalokohan. Gumagawa rin ng yung iba pa nga gumagawa ng krimen. Sasabihin nilang ganon. May pagtitiwalag po kasi na tinatawag sa Iglesia ni Cristo. Pagka ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na patunayang gumawa ng paglabag man yan sa batas pang tao, paglabag man yan sa batas ng Diyos, talagang ititiwalag yan. Pagka napatunayan kaya nga may paglilinis na tinatawag sa iglesia. Sapagkat batay po sa ako naman, hindi ako tagapagsalita ng iglesia ni Cristo. May sabi ko nga, may sariling spokesperson ng INCC ka Edu Zabalaano, pero kami ay naturuan ano ang iglesia. Kasi batay sa mga itinuturo sa pagsamba, dadatnan ni Cristo yan na dalisay, walang kapintas, walang ano ang kulubot, meaning malinis-malinis, paya sinusunod din ng Iglesia ni Cristo yung nakasulat sa Biblia na itiwalag ninyo ang masama ninyo yung kasamahan para nga naman pagbalik ni Cristo na sa kanyang ikalawang pagparito makikita niyang Iglesia, okay, wala ngang kapintasan. Bakit ang mga natira matitino Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng mga ng pagkakasala, yung mga paglamag talagang itiniwalag 'di ba? Yun ang yun ang katunayan na talagang mataas yung pagkakilala sa INC. Dahil kapag ka ang ENC, ang totoo pagka ikaw ay nag-burst out lang, halimbawa naiinis ka na tapos ay bilang tao yung emosyon mo talagang nag-umapaw, napasigaw ka bigla. I-OA agad nila Grabe ka iglesia ni Cristo ka pa naman, pero ganyan ang ugali mo, di ba? Kung ano-ano ng negative connotation, yung impression yung ibabato nila sa'yo, na para bagang hindi ka tao, di ba? Ibibigal agad nila kahit na maliliit na bagay lang. Pero kapag kakatoliko ang gumawa, wala. Pasintabi na po sa mga nanonood po sa amin na mga kababayan naming katoliko. Pinapansin lang po namin sa inyo yung totoo. Tuloy po natin makadagdag sa kanibilidad. So anuman ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaring makadagdag ng kredibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng problema. Miro ba? Chinek po namin ng records yan. Wala po sa membership roster ng INC si Madriga. Oo, parang taong 2023 pa yata siya. Inalis sa Talaan Kistoala o ayan malinaw po si Ramil Madriaga mga kababayan ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, batay kay Kuya Jen, taong 2023 pa ata nung siya ay inalis sa Talaan. Itiniwalag sa makatuwid, maaaring naging miyembro, maaring naging bahagi ng Iglesia ni Cristo noon, pero itiniwalag bakit itiniwalag? Hindi ko alam ang dahilan. Pero siguro may kaugnayan siya dun sa pagiging leader niya nung sindikatong Kidnap for Ransom. Nga ibig sabihin walang pangunguninte sa iglesia po ba? At yun yung nakikita ngayon ng maraming tao sa INC. Kaya nga ang totoo mga kababayan itong si Madriaga, hindi ko alam kung talagang umanib ba sa iglesia ni Cristo to dahil sa akay ng pananampalataya niya o baka dahil sa inaakala niyang proteksyon na maibibigay sa kanya. Anong ibig kong sabihin?
Kasi ang INC mga kababayan, alam naman nating nagkakaisa yan eh. 'Di ba? Talagang ika nga para mga bubuyog sa pulupukyutan ba na nagkakaisa doon na kapag ka ginambala mo talagang lahat kikilos eh. Ba? Pero yung pagkilos na yon, hindi sa masamang bagay, kundi sa mabuting bagay. Halimbawa, yung Worldwide Walk for Poverty, lumakad ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nagkaisa para sa kahirapan, para tumindig laban sa krisis na nadaraman ng ating mga kababayan. Ganon yung pagkakaisang tinutukoy eh. Ito at ang si Madriaga ng loko-loko. Akala niya siguro porke kaanib na siya sa Iglesia ni Cristo at hihingi siya ng proteksyon, akala niya ganun-ganun niya makukuha yon. Akala niya miyembro po kasi ako ng sindikatong Kid na for Ansom tinutugis na po ako ng batas. Baka naman po pwedeng bilang Iglesia ni Cristo pagtakpan niyo po ako. Akala niya ganun ang mangyayari unggoy siya. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. Hindi nangungunsinti ang Iglesia ni Cristo. Kaya malingmi po yung inaakala ng iba. Ang totoo, may mga kababayan din tayo na loko-loko rin eh. Bakit natin masasabing loko-loko? Parang si Madriga din. May mga motorsiklo or kaya may mga private vehicles lalagyan nila ng sticker, yung kanilang mga sasakyan. Alam nyo iniisip bakit lalagyan ng sticker? Kahit hindi sila INC, pero may sticker sila ng INC. Yung iba, unofficial stickers pa nga eh. Pero ang iniisip nila, lalagyan natin yan para iwas tayo checkpoint, para hindi na tayo parahin. O ba, may mga isipan ng mga kababayan natin pero kami man kaanib na sa Iglesia ni Cristo kapag ka may checkpoint at pinapahinto kami, hihinto talaga kami. Bakit? Wala namang masama eh. Kung mayroon ka namang lisensya, kung mayroon namang papel o dokumento yung sasakyan mo, bakit ka kakabahan? 'Di ba? At bakit mo gagamitin para sa iyo proteksyon at para bagang pass sa mga checkpoint yung sticker na yon? O sino ngayon ang loko-loko, po ba? Ayan ang sinasabi ko. Ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, ang layunin dapat mabigyan ng kasiyahan ng Panginoong Diyos. Hindi mabigyan ng kasiyahan ang sarili mo. Kasi kapag ka ang binibigyan mo ng kasiyahan sa sarili mo, kaya ka umanib sa Iglesia ni Cristo, maling iglesia pinasukan mo. Maling iglesia. Dahil sa Iglesia ni Cristo, ang binibigyang kasiyahan ang Panginoong Diyos at hindi ang sarili. Kung gusto mo, humanap ka ng ibang iglesia na kukunintihin ka na kahit may kidnapansum case ka na, hindi ka ititiwalag kasi walang pagtitiwalag sa kanila. O dun ka Madriaga, huwag ka dito sa INC. Tuloy po natin. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya'y aktibong, kaanibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Saan? Hindi saan punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangang banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail, o gusto nyong ilipat sa ibang lugar, ang sabi ng abogado, ay hindi okay na po siya rito kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman, lalo na yung isa rito dito, naong nakabilango yung Angel Manalo, kaya okay ho sila rit magkakasama silawag, which is false. Hindi nga po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo at papaano sila magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong. Oo, at pagka napatunayan kasing nagkasalay itinitiwalag Oo, kapag ka nakakulong ka palagay mo ng naging miyembro. Kasi hindi ko kilala yan Halimbawa, naging miyembro nga Jen Nelson, hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka Opo, alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangang mag-participate ang bawat miyembro. Totoo yun ba? Opo, hindi mo na nagagawa yun hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Maaring sabihin mong aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangang angguluhan niya ng ganon? Ba't niya kailangan ikonekta doon? Doon na lang sa parteng hindi ka makakasamba kasi nakakulong ka 'Di ba? Nasa BGMP ka Sasamba ka 2 beses sa isang linggo tapos
Magpapaalam ka ba naman sa warden mo, warden, sasamba lang ako. Tingnan natin kung payagan ka po ba. Ang ibig sabihin lang dito mga kababayan yung sinabi nung abogado ni Ramil Madriga na INC naman po siya. INC rin mga kasama niya dito. Unggoy, hindi INC mga tiwalag nga eh. Di ba wala yang ipinagkaiba sa halimbawa ikaw ay naging empleyado ng isang kilalang kumpanya na talagang sabihin na natin pagiging kilala niya. Yung kredibilidad ng kumpanyang yun talagang pang-international. Tapos nakapagtrabaho ka doon, gumawa ka ng kalokohan. Inalis ka ngayon bilang empleyado. Tapos ikaw, kumbaga para ka nalangaw sa kalabaw na sinasabi mo, empleyado ako dyan. Kahit ang totoo, tinanggal ka na. Bakit? Kasi gusto mong magpasikat, kasi meron kang gustong iatanaw doon sa mga kausap mo na pinagmamalakihan mo. Gusto mo siguro makuha yung attention nila. O di kaya humanga sila sa iyo na talaga nagtatrabaho ka dyan, kahit na inalis ka na sa kanilang records bilang empleyado, ganun din sa iglesia. Siguro iniisip ng abogado nito, baka mabigyan ka ng special treatment dyan, INC sabihin nating miyembro ka pa rin, wala na. O tingnan natin kung may special treatment. Magsiksikan kayo ng mga tiwalag dyan. Pambihira ka kalokohan Tuloy kung magiging aktibo o hindi aktibo. Hindi yun Ang importante sa akin, ba't mo pinipilit na ang guluhan na siya'y dati? Oo, naging Iglesia ni Cristo, member, di ba? Opo. Yun ba'y makakatulong sa depensa mo sa kanya o papaano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, minsan ako sagot Mukhang wala namang maitutulong sa kanya. Yun kaya oo Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo Banga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako. Yan nagsisentimento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo, pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan o po si anong pangalan, halimbawa si X. Opo, isang Muslim, sabing ganon, ay nahuling pumatay ng ganito or nagnagnakaw, alam mo sa isang pagpagdinig namin, umano, nagreklamo yung isa sa mga Muslim oo yan, sweeping kasi yung sun oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, may katwiran naman siya Oo. Bakit hindi nyo sabihin, o ito katoliko yan, bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi ba sa araw-araw ng pagbabalita na may patayan, sa araw-araw na pagbabalita na may nakawan, ito na lang mga nakaraang buwan. Sa araw-araw na balita na merong bilyon-bilyong nakurakot ang mga nakaupo Bakit hindi nyo sabihin na si congressman ganito katoliko nagnakaw ng bilyong piso? Pero pag Muslim at yung tungkol ang issue tungkol sa patayan, sasabihin agad ito Muslim. Isang Muslim pumatay, isang Muslim nagnakaw, isang bakit? Ganun na ba kasadsad ang Katoliko? Kaya para bagang hindi na big deal sa media na ikapit pa ang relihiyon kung makagawa man ng isang miyembro ng Katoliko ng pagkakasala. Para bagang yung pagkakasala at paggawa ng mali sa mga miyembro ng Katoliko ay default na. Kaya wag nyo ng ibig deal yan Ganyan talaga tayo sa Katoliko, talagang kinukuninte tayo, gumawa man tayo ng mali, walang pagtitiwalag, uminom ka man sa banal na okasyong pinagdiriwang mo yung halimbawa na lang sa Pasko mga kababayan o ba sinasampalatayaan na nila yan. Yan daw ay kapanganakan ng Panginoong Hesuristo. O ibig sabihin banal na okasyon yan pero magiinuman. Yung iba pang Katoliko magsasabu pa. Bakit? Party pie gusto Oo bakit yon? Hindi binig deal. Pero pag INC, pag Muslim binibig deal. Doon lang tayo sa katotohanan mga kababayan ko. Ikaw man ay Katoliko o kahit paong relihiyon mo, ba yun naman ang nangyayari talaga sa social media ba? Yun naman talaga yung nararanasan ng makakaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero kapag Katoliko ka, sa bagay, may mga Katoliko na nga tayong marami na nababasa sa social media na talagang sabi nila hindi na raw din sila makapaniwala sa simbahan kasi may mga kaparian na rin na kung ano-ano na ginagawa, hindi na nagagawa yung mandato sa simbahan, sumasawsaw na sa kung ano-anong issue, sa kung ano-anong showbe. Diba kaya wala natatawa ako dahil magkatabi kami? Opo. Tama rin naman, huwag mong aangguluhan ng ganon dahil wala namang koneksyon yung kanyang relihiyon naging relihiyon kung sakaali. Tama.
unless meron siyang gustong palabasin. Oh! Well, baka ikatwiran ni number attorney Palad. Hindi yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw aktibong kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa. Ayan, opo. At lalong baka makasira. Unang-una, dapat inimbest papaano ka naging aktibo kanya, nakakulong ka, aktibo ka pa ba? Pag sinabi ko, tumasisira na dalawa nito, pinagana din ni attorney isip niya loko-loko nga gan. Kasi kung ako yon o papaano ka naging aktibo, nakakulong ka, oo. Pa hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong relihiyon. So pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayon, wag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang saklap ni aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya miyembro. Yun na nga sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari? Bakit pati yung kung anuman ang kanyang paniniwala o kung anuman kinasangkutan niyang relief, bakit ba't kinakailangang ikonekta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yun eh. Kaya nga tataka din ako doon kay attorney. Kasi malayo naman yung tanong, bakit niya naisabi yung pati ng tao? Maaring sa tingin ko, humahanap ng mga kakampiyan mo naman ba? Pagka papaano magkaisa ang mga iglesia. Akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba ang buong akala niya? Ang buong akala niya, kung halimbawa, naging iglesia ang palagay mo na naging iglesia, o opo ang iglesia ni Kristo, ay bigla na lamang namang gagawa ng paraan para suportahan siya, kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba yung paniniw? Baka yun ang iniisip ni attorney maling-mali. Siya doon. O hindi kasi tayo kumukonsinsen no? Kahit pasabi nating aktibong miyembro ka pero may ginawa kang mali. Walay, sa oo, nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang Iglesia ni Kristo ayon oan Sana po maliwanagan kayo doon sa ating mga kababayan na kapanood. Huwag ho kayong maniwala basta kakalad ka rin ng pangalan po ng Iglesia ni Kristo sa gang mga bagay. Ayan ang babala ha. Kaya naisip ko siguro kung sa Katoliko may pagtitiwalag. Ilang miyembro kaya matitira dyan? Sila pa naman ang nagsasabi sa kanilang hanay nagmula yung nagsabi na minority lang daw ang INC. O kayo na majority. Pero ang tanong kung may pagtitiwalag sa Katoliko, ilan kaya matitirang miyembro? Yung tipong kapag ka ang isang miyembro ay napatunahing gumawa ng pagkakasala, mabibigat na paglabag, ba, ilan kaya ang matitira na matino kung meron ha? Ako, sumasampalataya ako meron at meron. 'Di ba? Yung mga yon talagang yung iba doon naghahanap na ng relihiyong malilipatan ba? Kasi nakikita nila corrupted na talaga ang simbahang Katolika Pero bueno, dito tayo sa ating paksa. Malinaw po si Ramil Madriga ay hindi po kaanib. Hindi siya aktibo o kahit pasabihin mong lamig hindi sapagkat hindi talaga siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Itiniwalag siya dahil po sa masama niyang gawain. At sana malinaw sa atin, maging babala po sa atin itong naging warning po ng mga host ng saganang mamamayan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga tao na kinakaladkad ang pangalan ng Iglesia ni Kristo sa kahit na anumang issue. Huwag tayo basta-basta maniniwala dyan. Kilala ang Iglesia ni Kristo sa kanyang integridad, sa kredibilidad na binuo sa napakaraming taon na po na lumipas. Hindi basta matitinag ang ENC sa kahit anong issue na yan. Nagpapakatatag ang ENC kahit na individual na miyembro. Alam nating hindi tayo magpapaniwala at hindi tayo lalo makikisangkot sa anumang masamang gawain. Muli mga kababayan ko, mga kapatid ko sa pananampalataya, Happy Thanksgiving po sa ating lahat. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam. M.